Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dalawang pulis Maynila, kalaboso! Matapos iturong protektor na mga batang mandurukot sa Maynila. Halos 30 bahay sa Bikutan nasunog! Sa Quezon City, pati paaralan, nasunog! Kaya mga bata, hindi nakapagklase. Kahit pinalaan ang Pag-asa na huwag pumalaot dahil sa masungit na panahon, ilang mangingisda naglayag pa rin. Panibagong bagyo, patuloy ang pagkilos palapit ng Philippine Area of Responsibility. Lagay ng panahon, alamin. Presyo ng puting asukal, tumaas na naman ng 2 piso. Ika-151 araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ginunita. Pati sa pagiging highest paid na atleta, Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao, gitgitan sa pataasan. Nakakakilig na wedding proposal sa naiya. Tunghayan. Sam Pinto, muling nagpa-sexy sa isa pang men's magazine. At Rufa Gutierrez, bumwelta kaugnay ng pagdemanda sa kanya ng libel ni Amalia Fuentes. Kalaboso ang 2 pulis Maynila na protektor umano na mga batang magdurukot sa ermita. Kapalit daw ng proteksyon ay porsyento nila sa mga nanakaw na gamit at pera ng mga bata. Pero ang 2 pulis, mariing itinanggi ang mga paratang. Nakatutok si JP Soriano. Pinapagawa po silang malaking bahay po. Building. May pinapagawa sila. Pag hindi raw po nila natapos yun, hindi muna daw po kami matatapos mandukot. Yan ang sumbong ng 15 anyos sa si Edna na sinasabi raw ng 2 pulis na umano'y protektor at amo nila sa pandurukot sa Ermita, Manila. Nakakulong na ngayon sa custodial center ng MPD headquarters ang 2 pulis mula Station 5 ng MPD. Sinampahan na ng reklamong may kinalaman sa human trafficking o paglabag sa RA 9208 ang 2. Bukod kay Edna, kasama raw sa mga utusan ng mga pulis na mandukot ang kanyang kapatid na si Roy at may 12 iba pang mga kabataan. Sa bawat makukulimbat daw nila, binibigyan daw sila ng porsyento ng mga pulis. Dito sa bahaging ito na Ermita, Manila, na aresto ng mga taga-CIDG Manila ang grupo nila Edna matapos ng magreklamo ang isang complaint na umano'y ninakawan ng grupo ng mga batang ito. Pagdating doon sa CIDG, doon na raw sinabi ng mga menor de edad na suspect na meron umano silang kasabwat at protektor na 2 pulis. Ipinaalam ng CIDG sa hepe ng MPD ang salaysay ng mga bata. Agad namang isinuko ng hepe ng MPD Station 5 ang 2 suspect. Na-inquest na raw ang mga ito matapos daw positibong ituro nila Edna at Roy. Ang modus daw, magpanggap na namamalimos sa mga turista ang mga kabataan. Bulsahan din po. Manghingi po ako tapos papasok ko po yung 2 kong kamay. Tapos sa bulsa. Pag nakuha ko na yun, alis na kami. Tapos natawag po din sa polis. Pagtawag doon, kukunin po yung pera namin. Pag hindi raw nakabantay ang 2 pulis, nakukupitan nila ang wallet na nananakaw nila pero di raw uubra kapag nakamatyag ang mga ito. Pag nahuli po kami, sila po nagpapakawala sa amin. Sila po magpapawala sa amin tapos po, ayun nga po, pagpakawala sa amin, dudukot na naman po kami yan. Mismong ang 2 pulis pa raw ang naguutos umano sa kanila na mandukot. Nagawa mo ba yun? Hindi mo ba naisip na... Naisip din po minsan. Siyempre, hindi rin po ako makaalis din sa peso namin. Dahil kasi inawat po kasi ako ng pulis. Huwag muna daw umuwi, ganyan. Dahil kasi pinapagawa nga po sa amin. Sabihin po nila, tabla-tabla na lang tayo. Pag di po kami nagbigay, uliin po kami ng 2 pulis na yun. Paano pa nagbigay kayo? Hindi po kami uliin.
Papabayaan lang po kami rin sa Paura. Hinigpitan ng DSWD Manilang seguridad kina Edna at Roy, lalo pat patuloy ang pagdinig sa reklamong isinampa laban sa dalawang pulis. The Manila Department of Social Welfare will go deeper on this matter. Alamin natin ito ngayon at dadaling ko to sa atensyon ni Mayor. Pinuntahan ng GMA News ang custodial and detention kung saan nakakulong ang dalawang pulis, hindi pinayagan ng aming kamera. Pero sa aking panayam, mariin nilang itinanggi ang paratang ng mga bata. Frame up daw ito at haharapin nila ang reklamo sa kanila. Ang pamunuan ng MPD, pinamamadali na raw ang dismissal proceedings para sa dalawang pulis. Kung totoo yung allegation na sila talaga ang pumuprotekta sa mga ito, hindi sila dapat magtagal kahit 1 minuto o segundo sa serbisyo. Hindi natin ito tolerate yan. Yan ngayon ang hinahanap namin, yung mga pulis na may kalokohan para maubos na. Dahil pilit nating pinagaganda ang imahe ng PNP. Pero dahil dito sa mga ito, na mangilan-ngilan, malaking epekto sa Philippine National Police. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nasunog kanina sa Upper Bicutan sa Taguig. Kabilang sa mga natupok, ang halos 30 kabahayan sa naturang lugar. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Han? Mel, tinupok ng apoy ang isang commercial at residential area dito sa Upper Bicutan, Taguig kaninang tanghali. Umabot sa halos 5 milyong piso ang pinsala sa mga ari-arian. Mag-aalas 12 ng tanghali nang sumiklab ang apoy sa bahaging ito ng Road 1 North Daang Hari, Upper Bicutan, Taguig City. Makalipas ang mahigit 1 oras, ito na lang ang natira sa dating commercial residential area na nasunog. Mga sunog na gamit, appliances at iba pang kagamitan. Ang mga naapektuhang pamilya kahit may usok pa, tinitiis ang init sa pagnanais na may maisalba sa kanilang mga ari-arian. Mabilis daw kasi ang pagkalat ng apoy, kaya wala na silang nailigtas na gamit. Nagsasabog ako ng tubig dito, kaya lang talagang hindi kaya sa lakas ng apoy dito. Nadamay na lahat dito Po baka mayroon pa pong masalba, ito lang po. Dahil mga damit ng anak namin kahit isa wala po. Wala po. Sa kabilang likod po. Diyan po sa likod. Ayon sa Taguig Fire, umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Hindi pa matiyak ang pinagmula ng apoy pero may itinuturo ang mga biktima na posibleng pinagmula ng sunog. Hindi pa ako matiyak, ma'am, kasi wala po yung nakatira, wala doon. Pumasok siya. Yung may-ari ng bahay, wala rin po dito. So, bakit po naging Task Force Bravo agad? Kasi ma'am, tumawid na ako kasi rito, ma'am. Kasi nasunog yung wire dyan. Kaya nasunog po yan. Ay, yung kable ng kuryente. Dito sa bahay na to, lumang bahay kasi to Hindi ko lang alam kung kuryente o yung borders may naiwan na nakasaksak na appliances. Wala naman daw grabing nasaktan o nasugatan sa sunog pero tinatayang aabot sa 5 milyong piso ang pinsala sa ari-arian ng sunog na hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan. Wala pa. Hindi pa namin nakita yung may-ari po ng bahay saka yung nakatira. Ayon sa Taguig City Hall ay aabot sa mahigit 30 kabahayan na naapektuhan ng sunog pero hindi pa matiyak kung ilan yung kompletong bilang ng mga pamilya at individual na naapektuhan ng nangyaring sunog. Ang mga biktima ay pansamang tumutuloy sa isang covered court dito sa Daang Hari, Bicutan. At bukas nakatakda magtungo dito ang Kapuso Foundation para mamahagi ng mga sapatos at school supplies sa mga biktima ng sunog. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Wala naman munang pasok kanina sa Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City matapos itong madamay sa sunog kagabi. Pero may pasok na raw bukas, kaya todo kayod na mga guro sa pagligtas sa mga gamit na maaari pang maisalba. Nakatutok si Victoria Tulad. Hindi na mapakikinabangan ang classrooms ng Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City matapos madamay sa sunog kahapon na nagmula sa kalapit na residential area. Umabot sa 5th alarm ang sunog na nagmula raw sa sumingaw na tangke ng LPG. Dismissal time na kasi noon 5:40. Nung makalabas na kami, yun na malaki na yung apoy. Mabilis kasi ang lakas ng hangin papunta dito.
Ang 2 kwartong ito ng Apolonio Samson Elementary School ang pinakanatupok ng sunog na sumiklab kahapon. Gaya na makikita rito, ang mga kahoy halos na abo na. Ang kisame at dingding, konti na lang ay tila bibigay na. Pero bukod sa mga libro, sa mga kwaderno at sa mga gamit ng guro, hindi na rin daw nailigtas sa mga laboratory material na gaya ng test tube at microscope na nandito sa kwartong ito na unang natupok ng apoy. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan. Ang gurong silian nang hina nang makita ang sinapit ng kanilang classroom. Ano pong una ninyong sinalba, ma'am? Yung mga forms ng mga bata ko kasi yung Form 137 kasi graduating class po yung hawak ko. Though yung half part na siya, sunog na. Ito na raw ang ikatlong pagkakataon na nagkasunog sa lugar pero ngayon lang nadamay ang paaralan. Meron naman pader dyan kasi sa baba. Kailangan siguro taasan na lang yung firewall. Kanina, abala ang mga guro sa paglilinis at pagpapatuyo ng mga nabasang gamit dahil balik eskwela na raw sila bukas. 2 ang magiging shift ng klase at maghahati muna sa gamit ang mga estudyante lalo na iyong mga nasunugan. Anong nangyari sa gamit mo? Nasunog na po. Paano yun? Anong gagamitin mo sa school? Manghihiram na lang po ako sa kuya ko. Bukas ba papasok ka na? Hindi ko po alam. Pero gusto mo na bang pumasok? Opo. Sa Barangay Apolonio Covered Court, pansamantalang nakatira ang 2 bata, kasama ang mahigit 20 pang nasunugang pamilya. Ang ibang residente naman, pilit pang naghahanap ng may sasalbang gamit mula sa mga nasunog na bahay. Victoria Tulad Nakatutok, 24 oras. Samantala, magkakaloob po ang GMA Kapuso Foundation ng mga school supplies sa mga estudyante ng Apolonio Samson Elementary School na nasunugan kagabi. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Walang patid ang ating balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi makakasama natin sa paghatid ng balita ang isa sa mga premyado nating kapuso, si Jiggy Manicad. Jiggy. Maraming salamat, Mel. Pansamantalang hindi nadaanan ng Meralco Avenue sa Pasig City matapos humarang ang isang nabuwal na puno. Si Jay Sabale, naka-alerto 24. Isang malaking puno ang nabuwal at humarang sa kalsada ng Meralco Avenue, Pasig City pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa laki ng puno, inukupan nito ang magkabilang linya ng kalsada, dahilan para walang sasakyan makadaan. Ito pa naman ang rutang dinadaanan ng mga jeep galing Rizal na bumabiyahe papuntang Shaw Boulevard. Hindi tayo nagpapadaan kasi sa nahinga ng malaking puno at gumamit po tayo ng mga equipments dito. Habang wala pang chainsaw na magagamit, minano-mano muna ang pagputol sa mga sanga nito. Pagdating ng chainsaw, isa-isa nang pinutol ang matabang katawan ng puno. Tumagal na kumulang 20 minutos ang pag-clear sa bumagsak na puno sa kalsada bago muling nadaanan ng mga motorista. Jay Sabale, naka-alerto 24. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpaslang sa aktor na si Ramjen Revilla, muling ginisa sa witness stand ang itinuturing na whistleblower na si Roel Puzon. Naniniwala naman ang kampo ng akusadong kapatid ni Ramjen na mapapawalang sala ito. Nakatutok si Claire Delphine. Sa cross-examination ng star witness na si Roel Puzon, pinanindigan niyang kasama siya sa grupong ni-recruit ng suspect na si Ryan Pastera para patayin si Ramjen Revilla. Si Pastera ang umano'y link sa pagitan ng gunman at ang kapatid ng biktima at prime suspect na si Ramon Joseph R.J. Bautista. October 12 daw ang original na schedule para patayin ang aktor pero di ito natuloy. Nagkasakit daw si Puzon sa araw ng pagpatay kay Ramjen noong October 28, kaya wala raw siyang alam sa mga nangyari sa araw na yun. Nalaman na lang daw niya ang pagkamatay ni Ramjen sa TV kinabukasan. Sa tanong kung nabigyan siya ng reward money, sinabi niyang hindi. Pero tumanggap daw siya ng 15,000 pesos na pamasko mula sa hepe ng Parañaque Police. Itinanggi naman ito ng Parañaque Police. Parte raw ang 15,000 sa reward money na bigay na Senator Bong Revilla. He was presented as a witness regarding the death of Ramjen, di ba? So, ang presumption natin may alam siya. Pero sinabi niya na nga kanina, wala siyang alam doon sa ano man na nangyari noong October 28, 2011. Si Joseph, magpakatatag lang ang anak ko sa loob. Proseso lang ang dapat naming daanan. Pero salamat sa Panginoon dahil dito namin may ipapakita na inosente kami ng aking mga anak at mahal namin si Ramjen.
Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang prosecutor na si Attorney Apolinar Quetulio Jr. Pero anya, di raw dapat magpakakampante ang kampo ni na RJ. Unang testigo pa lang naman daw kasi si Puzon at mahaba-haba pa raw ang listahan ng mga testigong ihaharap nila sa korte na magtuturo sa magkapatid na RJ at Ramona bilang mastermind sa krimen. Nakakulong na si RJ samantalang pinaghahanap pa sa ibang bansa si Ramona. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ng bansang China na hindi aalis ang kanilang mga barko sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Taliwas po yan sa naging pahayag ng ating Department of Foreign Affairs. Nakakuha naman ng video ang GMA News nang minsang tinangkang harangin ng mga barko ng China ang barko ng BFAR na papalapit sa Panatag Shoal. Nakatutok si Chino Gaston. Ang videong ito ay kuha raw sa Panatag Shoal nitong May 26. Makikita sa video ang umano'y habulan at girian ng barko ng BFAR at mga barko ng China. Ilang beses nagtangka mga puting barkong markado ng Chinese Marine Research sa tagiliran na harangin ng mas maliit na barko ng BFAR habang ito'y papalapit sa Panatag. Pero dahil mas mabilis ang barko ng BFAR, nalulusutan nito ang mga barko ng mga Chinese. Bahagi ng misyon ng BFAR na bantayan ang mga yamang dagat sa Panatag Island na tinatawag ding Baho de Masinloc. Makikita rin sa video na nakaharang ang dalawang Chinese vessels sa bukana ng Panatag Shoal. Pero sa pagkakataong ito, katakatakang binuksan ng dalawang Chinese vessel at tila nagbibigay daan para makapasok sa shoal. Gayunman, nakita agad ng mga Pinoy ang patibong na kung tawagin ay mooring line o tali na kapag dadaanan ay magdudulot ng aberya kapag pumulupot sa propeller ng barko. Sa kabila ng mga aksyong ito ng mga Chinese vessel, nakapasok sa loob ng Panatag Shoal ang barko ng Pilipinas. Kinabukasan, may dumating na helicopter ng China na tila malapit ang pinagmamasdan ang dalawang barko ng Pilipinas. Lumapit din ang isang rubber boat at pinagkukuhanan ng litrato ang barko ng Pilipinas. We will leave it up to the DFA to clarify that matter with their traveling rights. Noong Sabado, sinabi ng DFA na pinaalis na sa Panatag Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa utos ng Pangulong Aquino dahil sa bagyo. Maging ang China raw ay magpo-pull out na rin ng mga barko. Pero tahasan itong itinanggi ng China. Sa website ng Chinese Embassy, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Hong Lei na nagtataka nga raw sila kung saan nanggaling ang sinasabing kasunduan na aalis ang mga barkong China mula sa Panatag. Nagpadala pa nga raw ng isang rescue and salvage ship ang China para sakluluhan ang mga barko nila dala ng masamang panahon. Git ng China, patuloy silang magbabantay at mangangasiwa sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya paglilinaw ngayon ng DFA, ang verbal agreement daw sa pagitan ng Pilipinas at China ay pull out daw sa loob ng Panatag Shoal lang o dun lamang sa may lagoon. Just to clarify, there were discussions and consultations between the two sides, and we have agreed that there will be a pull out of ships and vessels from inside of the lagoon. Si Senador Gringo Honasan na Vice Chairman ng Senate Committee on National Defense naniniwalang di na dapat pabalikin ang mga barko. Diba nagre-reklamo tayo na mahina ang ekonomiya natin, mahal ang gasolina, dependent tayo sa oil. Tapos yung barko natin pull out, balik. Gusto kong buhayin talaga yung joint exploration and use. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Iniimbestigahan na ng PNP kung sino-sino ang mga tumulong sa nawawalang Jordanian journalist para ayusin ang lakad nito patungong Sulu. Gustong malaman ng pulisya kung may pananagutan ang mga ito. Ang dalawang Pinoy TV crew, hindi raw alam ang tunay na pakay ng sinamahan nilang banyagang mamamahayag. Nakatutok si June Veneracion. Nasakuta man ng Abu Sayyaf sa Sulu ang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at dalawa niyang Pinoy na camera crew. Maayos naman daw ang lagay ng mga ito. The latest information as they are still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin maayos at hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho inaalagaan ho sila at mukhang hindi sila threatened. Gate pa rin ng mga otoridad, walang indikasyon na magsasabing bihag ang tatlo ng mga bandido.
Kahit pa eksaktong 1 linggo na silang hindi nagpapakita mula nang umalis para gumawa ng dokumentaryo sa Sulu. Palagay ko naman na nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang documentary. Yan, hopefully, para sa akin, kung matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problemang ito. Pero sabi ni Chief Superintendent Manuel Barcena ng PNP Western Mindanao, hindi pa raw 100% kumpirmado na nasakutan ng Abu Sayyaf ang tatlo. Sa pinakahuling impormasyon ng PNP, 22 beses nang nakapunta ng Western Mindanao si Atiani. Ilang beses na raw itong nakapag-interview sa mga leader ng Abu Sayyaf. Lahat daw ng anggulo, tinitignan ngayon ng PNP, kaugnay sa pagkawala ng grupo ni Atiani. Ang Jordanian na yan, pumunta dito for a purpose. Kung ano man yung purpose na yon, siya lang nakakaalam. Pero malalaman din natin yan. Ang problema lang... Nasa Zamboanga si Secretary Robredo dahil sa isang disaster preparedness event. Ayon kay Robredo, ang inaalala niya ay ang mga Pilipino na kasama ni Atiani. Wala raw kasing alam ang mga ito tungkol sa totoong lakad ng Jordanian reporter mula sa Al Arabiya. Kahit pa malaki raw ang ibinayad sa kanila para sumama. I'm sure if there is anyone to blame, yun ho yung nagdala sa kanila rin. Gusto ring malaman ng DILG at PNP kung sino-sino ang mga tumulong kina Atiani para isaayos ang kanilang lakad mula Maynila papuntang Sulu para matukoy kung meron ba silang pananagutan. May mga kumakalat na impormasyon na meron na daw ransom demand para sa tatlo. Pero sabi ng mga otoridad, wala itong basihan. Malamang daw, meron lang mga nais manggulo. Mula rito sa Zamboanga City, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nananawagan ng tulong ang mga kaanak ng 2 Pinoy cameramen para mapauwi ng mga ito base sa schedule ng 2 cameramen at ng kasama nilang Jordanian journalist. Nakatakda nilang kapanemin ng isang Abu Sayyaf commander nung araw na mawala sila. Nakatutok si Michael Fahad. Ito ang larawan ng 2 Pilipinong kasama ng Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atiani na nawawala sa Holosulu. Sila sina Rabelito Maiwat Vela at Roland Mapalad Retriro. Tubong del Gallego, Camarines Sur, ang 39 na anyo sa si Rabelito na tumatayong cameraman ni Atiani. 18 taon na siya sa media na mula sa pagiging production assistant ay naging cameraman. May anak si Ramelito na 3 taong gulang at kasalukuyang buntis ang kanyang asawa. Ulila na siya sa ama at kasamang sinusuportahan ang inang may sakit sa puso. At dahil ilang araw nang nawawala ang anak, nagpapaabot na ng mensahe ang ina ni Ramelito. Panawagan niya, sana raw pauwiin na si Ramelito at ang mga kasama nito. Ang anak lang daw niyang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho lamang daw ito at kahit delikado ay nakikipagsapalaran para lamang sa kanila. Ang assistant cameraman naman ni Atiani, ang 23 anyo sa si Roland, tubong naga. Nag-iisang anak at 3 taon pa lang sa industriya. Ito ang opisyal na 1 linggong schedule ng grupo ni Atiani. June 5, Martes hanggang June 9, Sabado. Interview sa mga Muslim sa Maynila ang schedule ni Atiani. June 10, Linggo, lumipad ang grupo sa Zamboanga. At June 11, Lunes, nakapanyan nila si Sulu Governor Adun Sakurtan at Holo Mayor Hussein Amin. Makikita rin sa schedule na ito Martes, June 12, nakaschedule si Atiani na kapanyamin si SG Commander Nasser Igasan alias Abu Ali. Araw rin kung kailang huling umanong nakita ang grupo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung natuloy nga ba ang panayam sa SG Commanders. Lalo't hanggang ngayon, nananatiling nawawala ang grupo ni Atiani. Dahil sa insidente, naungkat ang isyu kung dapat nga bang iban ang mga foreign at local media na mag-interview sa mga terorista tulad ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Pero ayon sa Malacanang, I would imagine that some media groups will have a problem with that. That will have to be discussed if the proposal reaches us. Under our law, it's not allowed. Yes. So will we remind them that they might be ignorant of our laws here? Well, the moment that you arrive, not just in our country, but in any foreign country that you go to, you should be on guard for possible, you should be cognizant of the laws of that place where you are going. Michael Fahad, Nakatutok, 24 Oras. Ikinumba ng malalakas na alon ng seawall sa Barangay Pasungol sa Santa Ana, Ilocos Sur. Napilitan tuloy lumikas sa mga naninirahan malapit sa baybaying dagat. Binitbit nila ang kanilang mga gamit at isinama na rin ang ilang alagang hayop sa pangambang lumaki pa ang mga alon at abutan ng tubig ang kanilang mga bahay. Nananatili sa evacuation center ang mga residente. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan magpatayo ng mas matibay na seawall para hindi na sila malagay pa sa panganib. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
May parating na namang bagong bagyo at para bigyan tayo ng makabuluhang update sa magiging lagay ng panahon, narito na ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, dito nga sa latest satellite mula sa Weather Central, makikita natin na tuluyan na ngang lumabas itong bagyong si Butchoy at ito ay nasa may bansa ng Japan. Pero may binabantayan tayong isang tropical storm at ito ay may international name na Talim. At ito ay nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At kung sakaling pumasok ito, tatawagin itong bagyong Karina. At ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 570 kilometro dito sa may kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon. At taglay nito ang pinakamalakas na hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Ito ay inaasahang kikilos pahilagang silangan sa bilis na 22 kilometro kada oras. Mel, posibleng pumasok ito ng PAR bukas ng gabi at lalabas din sa araw ng Huwebes. Dito po sa kanyang tinatahak na direksyon ay hindi ito tatama sa kalupaan. Narito yung posibleng direksyon na tatahakin ng bagyo base po sa datos na nakalap ng Weather Central. Makikita natin na tuloy-tuloy itong tatakbo patungo dito sa may northwestern tip ng ating Philippine Area of Responsibility at susundan niya yung direksyon tinahak nitong bagyong si Butchoy. Mel, kahit na wala pa sa Philippine Area of Responsibility itong sentro ng bagyo, ay may epekto na ito, lalong-lalo na dito sa may karagatan ng ating bansa. At yung makikita mo na kulay dilaw dito sa may hilagang kanluran ng Luzon, ito yung posibleng taas ng alon na aabot na sa 5 metro. At ito ay bunsod ng pinaghalong epekto nitong si Talim at yung tinatawag nating hanging habagat. Kaya muli po, payo natin sa ating mga mangingisda dyan sa mga lugar na yan, huwag muna kayong pumalaot, lalong-lalo na kung ang inyong sasakyan ay maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, kung titingnan naman natin yung tsansa ng pag-ulan at lakas ng hangin, mapapansin natin na dito sa may Lawag at dyan sa Basco, ito yung Northern Luzon, medyo malakas yung hangin, 10 km per hour at 8 km per hour, at yung posibleng pag-ulan mataas po. At dito naman sa ibang bahagi ng Kabisayaan, katulad ng Iloilo at Cebu, halos mababa ang tsansa ng pag-ulan. At maging dito sa Mindanao din na Mel ay inaasahan din natin ng hindi mataas na pag-ulan. Pero dito sa may Cagayan de Oro at Davao, 100%. Pero ito ay dulot lamang nung tinatawag nating isolated showers at thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Pero teka muna ha, bago ka umalis. Sabi mo kasi kanina, yung tinahak ni Butchoy, yun rin ang tatahakin ni Carmina, no? Yung bang epekto ni Butchoy, ganun din ang abuti natin dahil dyan kay Carmina, Mang Tani. Well, totoo yan. Dito sa latest satellite imagery tinitingnan natin, ang ginawa kasi ni Butchoy, kahit hindi ito tumama sa kalupaan, pinalakas nito yung hanging habagat. At paglayo niya, sumusunod naman itong si Karina at palalakasin nito yung hanging habagat. At ito yung magbibigay ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Luzon, western side ng Luzon, mas maulang panahon ang ating aasahan habang papalapit itong bagyong si Karina. Sang tanong pa, Mang Tani, paki-explain mo pang mabuti. Nasa Hilaga yan di ba? Bakit yung nandoon sa South, ang Zamboanga, ang Davao, Cagayan de Oro, ba ang taas-taas ng posibilidad ng pag-ulan, Mang Tani? Mel, yung nakita natin dito sa may Mindanao, kahit na sabihin natin 90 at 100% ang posibilidad ng pag-ulan, ito ay dulot naman ng local thunderstorm o yung pagkulog-pagkidlat. Wala pong kinalaman yung bagyong si Talim na nandoon sa may dulong bahagi ng ating bansa. So ito po ay dulot ng thunderstorm, hindi lamang dyan sa Davao at Cagayan de Oro at maging sa ibang bahagi rin ng Mindanao, Mel. Maraming salamat sa iyo ang ating resident meteorologist si Ginoong Nathaniel Cruz at napapag-usapan po ang ulan. Tuwing bumubusa ang ulan, marami ang kinakabahan sa matinding pagbaha. Kaya ang Pag-asa may bagong sistema para mas mabilis na magbabala kaugnay sa ulang posibleng magpabaha.
Nakatutok si Jamie Santos. Bangungot ng magbagsak ng hindi inaasahang dami ng ulan ng Bagyong Ondoy sa Metro Manila magtatatlong taon pa lang ang nakalilipas. Marami ang nasawi ng rumaragasa ang flash flood na parang tsunaming duman sa bahay. Kahapon lang, agad binaha ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. May mga lugar na umabot hanggang dibdib ang baha. Marami tuloy ang stranded. Pero ayon sa Pag-asa, pwede na raw itong maiwasan sa pamamagitan ng Rainfall Warning System o RWS. Sa RWS, malalaman kaagad ng mga komunidad kung darating ang malakas na ulan na magdudulot ng baha sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng text, social network system tulad ng Twitter at internet. To promote awareness on the hazards of tropical cyclones, particularly the most intense one, which is typhoon, and its associated hazards, heavy precipitation that cause floods. The objective of the project is to develop an end-to-end early warning system. Sa RWS, dalawang klase ng warning levels ang susundin. Ang thunderstorm o yung mabilis lamang na pag-ulan at heavy rainfall o malawakang pag-ulan dahil sa bagyo o monsoon. Bawat sistema mayroong 3-level warning. Ang thunderstorm level warning, una munang mag-i-issue ng impormasyon sa publiko sa website ng Pag-asa. Ikalawa ang watch kapag sa loob ng 12 hours may namumuong thunderstorm. At warning kapag nagbabanta ang thunderstorm sa isang lugar sa loob ng 2 oras. Ginawa namang color-coded ang heavy rainfall warning. Dilaw bilang advisory o posibleng bumaha. Green para sa alert o kailangan ng maghanda dahil sa banta ng pagbaha. At red para sa emergency o may seryoso ng banta ng pagbaha at kailangan ng lumikas. Pero ayon sa Pag-asa, mapapalitan pa raw ang mga kulay sa warning system. Sa kasalukuyan sa Metro Manila raw muna ipatutupad ang bagong sistema. It's a developmental roadmap. It will not happen overnight. It will take a lot of cooperation. The final objective really here is just to save people's lives. Gayunpaman, hindi malinaw kung masasabi rin ng RWS ang tindi ng baha na idudulot ng iba't ibang klase ng pag-ulan. Iba-iba rin naman kasi ang epekto ng ulan sa bawat lugar dahil may sadyang bahaing lugar gaya halimbawa ng Kamanava area. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ginugunita ngayon ang ika-151 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Wala mang batas na nagdedeklara kay Rizal bilang national hero natin ang mga nagawa niya. Sapat na raw na patunay ng pagmamahal niya sa inang bayan. Nakatutok si Mark Salazar. May dahilan kung bakit pinakamarangya ang bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kung bakit pinipilahan ng ganito ang kanyang estatwa para alayan ng bulaklak sa kanyang kaarawan. Kung bakit Kilometer Zero ang tawag sa Luneta na para bang sumisimbolong dito nagsisimula ang paglalakbay ng mga Pilipino. Sapagkat minulat tayo sa kanyang kwento ng kabayanihan. Itinuro sa atin sa eskwela na siya ang ating national hero. Maging aral sa atin na bigyan natin ng pagpahalaga at wag natin kalilimutan na itong mga bayani ng bayan na pinangungunahan ni Dr. Jose Rizal, nag-wish ng buhay ito, nagpatulo ng dugo para makamtan natin ang ating kasarilan at kalayaan na tinatama. Dalaw sa kanyang bantayog sa Luneta kahit hindi niya birthday. Araw-araw, hindi bababa sa 2,000 ang pumupunta, dumadaan. Pero may ilan pa ring nagtatanong, sino bang may sabing si Rizal ang national hero? Bakit hindi si Bonifacio o si Aguinaldo? Walang specific law that proclaims Dr. Jose Rizal as hero, no? But there are proclamations now during the time that we were under the Americans, no? But this is not proclaiming Rizal as hero, but proclaiming Rizal Province as Rizal Province. And allotting this property, this lot, for the monument of Rizal during the American period. Walang batas na nagdedeklara kay Rizal na national hero. Pero kailangan pa raw ba ng batas para maniwala ka sa inspirasyon ni Rizal? Ang kasaysayan ay nababatay sa isang kasulutan, no? It's a written account of what happened, etc., etc. Kanya tuloy-tuloy ang pagsaliksik, tuloy-tuloy ang pagtitingin ano pa ba ang meron sa buhay ng isang tao. Mas marami pa rin ang hindi naniniwalang kailangan pang intrigahin ang pagkabayani ni Rizal. Sa probinsya ni Rizal, ang Laguna, nagsagawa ng isang bike marathon mula Kilometer Zero kanina hanggang Calamba. 151 din ang bilang ng mga pulis na sumali.
Knights of Rizal ang nanguna sa selebrasyon sa Rizal Shrine sa Zamboanga City. Nag-alay pa ng bulaklak para sa pambansang bayani. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, mga misis, kaunting tipid pa po sa budget. 2 piso na naman kasi ang itinaas kada kilo ng puting asukal. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung dati puting asukal ang panghalo ni Jose Arguelles sa mga inumin, ngayon pulang asukal na. Mas mura siya kaysa sa white. Mas affordable siya. Paano yung lasa? Okay naman po. Same ano lang naman. Ayon sa Department of Trade and Industry, tumaas na naman ng 2 piso ang kada kilo ng puting asukal. Kaya mula 46 pesos, 48 pesos na ngayon. Ito na ang ikalawang beses na tumaas ang presyo ng asukal sa loob ng isang buwan. Pero sa Mega Q-Mart sa Quezon City, mas mahal pa ang bentahan sa 49 pesos kada kilo. Wala naman nung sinabing tataas pa doon. Basta sabi ho, hindi pa ho steady yung presyo ng mga asukal. Ito po yung ating binabantayan sapagkat over the past 1 month, from 44 pesos, naging 48 pesos na po ito. At aming pong pagsasaliksik sa pakikipag-ugnayan sa Sugar Regulatory Administration, nagkaroon po ng taas ng demand. Ang nakatakda namang SRP ng sugar nung last year is na 50 pesos, so mababa pa po ito. Sangkap sa mga inumin tulad ng mga soft drinks at palamig, itong puting asukal. Kaya naman noong panahon ng tag-init, tumaas ang demand dito dahilan para tumaas din ang presyo. Pero kahit malaki-laki na ang dagdag presyo sa asukal na sangkap sa ibang bilihin, ayon sa DTI, hindi raw dapat tumaas ang presyo ng tinapay. Almost 80 to 85% raw material yan, harina pa din Yung sugar halos walang impact yan. Ang harina naman na pangunahing sangkap sa tinapay, bumaba na ang presyo sa 880 pesos kada sako. Pero hinihintay pa raw ng mga panadero na bumaba ang presyo sa 840 pesos bago mag-rollback sa presyo ng tinapay. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Gasto sa pagpapagamot ang isa pang problema ng maraming tinamaan ng kolera sa Catanduanes. Kabilang sa mga nabiktima ay yung mga nirelocate sa lugar na walang maayos na supply ng tubig. Nakatutok si Salima Refran. Higit 70 pamilya ang naninirahan dito sa Don Robert Compound sa Barangay San Isidro, Verac, Catanduanes. Lahat daw sila nagka-diarrhea sa mga nakalipas na buwan. Ang pamilya ni Ricky at Jocelyn sabay-sabay nagkasakit. Nahirapan po ako kasi ako may sakit, yung mga anak ko, yung mga pamangkin may sakit, yung asikaso sa pagkain, pag-asikaso sa mga bata. Ang apektadong residente, nirelocate lang daw dito mula sa isang subdivision. Pero wala palang supply ng tubig, kaya napilitan silang kumuha sa malapit na bukal. Dito nila hinihinalang nakuha ang kolera. Nahihilo yung anak ko, tapos kala namin lagnat. Di pinainom namin ng gamot sa lagnat, tapos gumaling. Tapos nung magaling, sumuka. Nung sumuka, sabi sinabay na yung dumi. Tapos tuloy-tuloy na yun. Problema rin ang ilan ng gastusin sa pagpapa-ospital. Kung may libre ho sa ospital, pupunta ako ng ospital. Kaya lang, kung wala akong libre, may babayaran kasi wala ako kaming Yun ang pinaka-problema namin. Pina-emergency po namin siya, kailangan pong kuha ng dugo, tapos may nireseta nga pong gamot. Hindi na po namin pa nabibili nga hanggang ngayon. Ngayon pa lang nagpapahukay ng deep well sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, responsibilidad ng developer ng subdivision ang mga in-evacuate nito. Dapat lang kausapin ng developer kasi squatter sila doon, relocate sila. Dapat obligasyon ng landowner na. Sa pinapagawa ngayong water source, dapat daw itong ingatan na ng mga residente doon. Kailangan gumawa ng water source protection measures. Unang-una, kailangan linisin. Tapos yung mga paligid, kailangan walang naglalaba, walang mga hayop. Magbibigay naman ng GMA Kapuso Foundation ng inuming tubig at mga gamot sa mga apektadong residente. Mula rito sa Catanduanes, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Tinanggap na ng 2 maestrado ng Korte Suprema ang nominasyon para maging susunod na Chief Justice. Sila ay sina Supreme Court Associate Justices Arturo Brion at Roberto Amar.
Sa ngayon, 41 na ang pangalang natanggap ng Judicial and Bar Council. 11 na sa kabuuan ang tumanggap ng nominasyon. Paalala naman ng Malacanang sa mga nominado, ngayong pwede nang i-ere ng live sa radyo at telebisyon ang pagkilati sa kanila. Hindi raw dapat maging circus o telenovela ang proseso. Kabilang sa mga nominado, si dating Defense Secretary Gilberto Teodoro. Git ng palasyo, hindi kakausapin ni Pangulong Aquino ang pinsang si Teodoro para tanggihan ito ang nominasyon. Kahapon sana ang deadline ng nominasyon, pero pinalawig ito hanggang July 2 matapos hilingin ni Senador Chis Escudero na miyembro ng JBC. Matapos ang deadline, sasalain ang mga nominado at isasalang sa interview. Ang tatlong may pinakamataas sa boto ang pagpipilian ng Pangulo ng susunod na Chief Justice. Ilang kalsada po sa bansa ang ipinangalan sa mga taong may kaugnayan sa buhay at halaw sa mga akda ni Dr. Jose Rizal. Pero halos lahat ng mga tinanong naming nakatira o dumadaan sa mga kalsadang ito, kundi limot ang kasaysayan, walang ideya sa malagang bahaging ginampanan ng mga pangalang ito. Nagbabalik si Michael Fahati. Alam ko nga, Amerikano yan. Hindi ko lang alam kung anong rango. No? Sundalo yata yan. Si Kuya, hinuhulaan kung sino ba si Craig na pangalan ng kalye kung saan siya nakatira. Alam ko sa characters ni Rizal sa No Limit Angre. Malapit-lapit na. May kaugnayan nga si Craig kay Rizal pero hindi siya karakter sa kanyang mga nobela. Si Austin Craig ang sumula sa isa sa mga pinaka-naging popular na talambuhay ni Rizal. Lumako naman tayo sa kabilang kalye ng Blumentritt. Hindi ko kilala yun, pero straight kilala ko. Si Malo, si Laboboy, si Manolo. Si Ferdinand Blumentritt ay isang alemang manunulat na naging matalik na kaibigan ni Rizal. Lumako kami sa Tibasalang, ngunit lahat ng sagot ng mga taga rito pawang ewan. Pero ang isang ito, kaya raw sagutin kung sino si Simon. Si Simon Ibarra, yun pasabog ng lampara nung panahon ni Jose Rizal. Tama na sana, pero di niya ito pinasabog nung panahon ni Rizal, kundi sa isang nobela lamang. At sinulat niya ito sa bubulo lang. Ang kalyeng P. Margal kaya. Itong P. Margal po, kung minsan po traffic, lalo na pag tag-ulan, lalo na pag babae, may bit-bit na bag, tapos may biglang dadaang motor, inaagaw, hinahablot. Imbis na kasaysayan ng pangalan, sa limuot ng kalye ang kanilang natatandaan. Si Francisco P. Margal ay isang Kastila, naging guro ni Rizal at kalaunay naging kaibigan din. Pero ang signboard ng kanyang sariling kalye, mali pa ang pagkakasulat. Bakit nga ba ibinase sa buhay ni Rizal ang pangalan ng ilang kalye sa Maynila? Dati may may parang piece of land na tawag ay Sulukan Estate. Doon naisipan ng Rosenstock, Elser and Company, no? Binili nila 'yon, no? At doon nila ipinatayo yung tinatawag na Rizal Park. Hindi man tumira dito si Rizal, naisipan ng isang banyagang developer na ipangalan kay Rizal ang subdibisyong kanyang itinayo. Nang mapunta sa gobyerno ng lupa, kalaunan, hindi na binago ang pangalan ng mga kalye. Pero maging ang napakahalagang street sign na ito, wala mang kaugnayan sa kasaysayan, hindi rin alam ng ilan. Fedsing? Ano ba ibig sabihin niyan? Wala, hindi ko alam. Artista ba yun? Government employee? Fedsing! Actual word ba yan? Kala ko kasi surname yung Sing eh. Kala ko Petro Sing. Joke. Pedestrian crossing ang ibig sabihin ng fedsing, hindi salitang jejemon. Ito ay tawiran ng mga pedestrian. Ang reklamo ng ilan, nakakalito daw ang ilang pangalang pabago-bago. Maaari mang palitan ng pangalan ng kalye, pero ang Manila Historical and Heritage Commission ang tatanungin. Ngunit kung papalitan naman ninyo yung pangalan, mawawala ang isang parang kabanata sa ating kasaysayan. Kung papalitan mo yung pangalan ng kalye, dapat yung lumang pangalan nandun pa rin. Nawalan ba ng kaalaman sa kasaysayan o sadyang wala lang tayong pakialam? Kung malaman natin kung ano ang kahulugan o sino itong mga tao sa mga streets na ito, may matututunan tayo tungkol sa ating nakaraan. And of course, pag may natututunan tayo tungkol sa ating nakaraan, may natututunan tayo tungkol sa ating sarili. Michael Pati, nakatutok, 24 oras. Maging sa listahan ng world's highest paid athletes, tila nagtatagisan sina pambansang kamauman ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.
Nangunguna sa listahan ng Forbes magazine ng atletang may pinakamalaking kinita, si Mayweather, $85 million o katumbas ng 3.5 billion pesos. Ang kinita niya mula sa huling 2 laban. Pangalawa naman si Pacman na kumita ng $62 million o 2.6 billion pesos mula sa kanyang laban at endorsements. Nalaglag sa ikatlong ranggo ang golf champion na si Tiger Woods na nanguna sa listahan simula 2001. Kasama rin sa top 10 sina Miami Heat star LeBron James, Kobe Bryant at football star David Beckham. Mga binaha sa maasim sa Sarangani naman ang hinatira ng tulong ngayong araw ng kanilang kongresistang si Manny Pacquiao. Mula sa Sarangani nakatutok si Haji Rieta. Sa ikalawang araw ng pagbisita ni Pambansang Kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa mga nasalanta ng baha, tuwang-tuwang kanyang mga kababayan sa bayan ng Maasim dahil sa tulong na kanyang dala para sa kanila. Personal niya uling inabot ang sako-sakong bigas para sa mahigit 300 mga mangisda. Meron din mga konting mga financial para sa kanila, sa bawat pamilya. Ito, immediate action, bonus ko ito, parang balato ko sa kanila galing sa Bradley Fight. Bukod sa bigas at mga pagkain, mabibigyan din ng pera itong mga mangisda na na-rescue mula sa kapahamakan sa gitna ng dagat upang muli sila makapagsimula at magkaroon nga ng maliit na pangkabuhayan. Bukod sa bayan ng Glan na pinuntahan ni Manny noong linggo, nasa ilalim din ng state of calamity ang Maasim dahil sa storm surge. Ayon kay Pacquiao, ilalaan muna niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga nasalanta, saka siya babalik sa Amerika para sunduin ang kanyang mag-ina. Pag natapos na itong problema dito sa Sarangani, so saka ko iwanan. Isa sa mga nabahaginan ng tulong ay si Junjun Liego na 4 na araw nawala sa laot. Nang kausapin namin nito lamang Biyernes, halos maiyak pa ang kanyang ina dahil sa pag-aalala. Ako ka ng alon, hindi makaya. Ito na anon ko sa kuwan, ito na sa sakom na sa Indonesia. Nararamdaman niyo na ito na si Junjun, buhay siya, nakabalik? Masaya. Bakit po? Nakikita na siya sa aming pamilya. Mag-isang linggo na ring nakalipas nang mawala ang asawa ni Maricel Sunico na si Cesar, isa ring mangisda. Panalangin niya, sana napadpad lang sa ibang lugar ang asawa. Kahit anong gawin ko, hindi ko kaya silang buhayin kung di umuwi. Isang linggo pa nga lang daw nakapiling ng mister niya ang kanilang 2 linggong kulang na bunsong anak na si Junior. Sa buong Sarangani, 12 mangisda pa rin ang nawawala. 4 mula sa bayan ng Maasim. Wala po tayong magawa sa search and rescue, lalo na sa karagatan. Hindi natin basta-basta lang na ilabas din yung rescue team dahil delikado rin ang pamumuhay nila, no? Mula dito sa Sarangani Province, Haji Rieta, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Natutuwa ang ilang Kapuso stars ngayong umuusad na ang anti-stalking bill sa Kongreso. Sakaling maaprubahan, maaari nang makulong ang mga mapapatunayang stalker. May report si Kata Tibayan. Sina Sam Pinto, Bea Binene at Julie Ann San Jose. Ilan lang sila sa mga artistang biktima ng stalker o yung individual o grupo na obses sa isang tao na hanggang pribadong buhay nito inaalam. Kwento ni Sam, nakaranas na daw siya ng stalking sa Twitter nang minsan mag-tweet siya ng nais niyang kainin. Laking gulat daw niya dumating sa kanyang bahay ang pagkain. After an hour, meron nag-doorbell sa bahay. May guy na may dalang barbecue. I really like, paano niya alam bahay ko? Oh my gosh. Habang si Julie Ann, flattered daw nung unang makatanggap daw siya ng mga bulaklak at sulat mula sa isang secret admirer. Umabot daw na 1 taon ang pagbibigay sa kanya ng mga bagay na tila nanliligaw. Pero hindi raw ito nagpakilala sa kanya. Nakakilabot lang. Hindi ko naman kilala yung kung sino yun, di ba? Hindi mo alam kung sino yung tao yun, kung ano ba yung, yung pagkatao niya, gano'n. Ibang klase naman ang pinagdadaanan ni Bea. Ginugulo siya ng kanyang stalker na nagsimula sa pagsunod sa kanya nito sa kanyang mga schedule at pribadong lakad. Huwag naman masyado kasi kahit naman paano we need privacy. Kaya natuwa ang tatlo na malamang umaandar na ang anti-stalking bill sa Kongreso. Layon ng panukalang batas na kasuhan at ikulong ang mga mapapatunayang stalker.
1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong at multa na 1 hanggang 5,000 piso ang parusang nakatakda sa anti-stalking bill ng Senado. Hindi naman itinuturing ng mga artista na stalker ang kanilang fans. Dahil kung wala raw ang fans, wala raw silang karir. Ayon nga sa isang fan ni Bea at Julian, alam daw nila ang kanilang mga limitasyon. Bilang pagsuporta, sinusundan nila ang mga proyekto at mall shows ng kanilang mga idolo. Pero hindi na dapat alamin pa ang address at private number ng kanilang idolo. Siyempre, pagka-personalize nila, sa kanila na yon. Pero yung nilalabas nila sa TV, yun lang yung yung sila, gano'n. May limitation pa rin yung pagiging fan namin. Pag may gathering sila ng mga family and friends lang, gano'n, sila-sila na lang, hindi na kami nakikialam. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Si Sam Pinto na naman, sexy naman sa isang men's magazine. Ang kanyang photoshoot, matutunghayan mamaya sa Chika Minute. Susunod, Porter sa NAIA nag-propose ng kasal sa balikbayang girlfriend. Dolphy sumasailalim sa blood transfusion. At Michelle Madrigal, sinagot ng issue kung magpaparetoke siya para sa Sexiest Women Contest ng isang men's magazine. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Isang sorpresa ang sumalubong sa isang OFW sa Ninoy Aquino International Airport kahapon. Ang kanyang nobyo kasi na Porter sa NAIA naghanda ng marriage proposal doon mismo sa airport. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi sumagi sa isip ng OFW na si Mutya Araha na magiging espesyal ang pagbabalik niya sa bansa. Nung unay hindi siya sigurado kung susunduin ba siya ng kanyang nobyo na hindi raw nag-text o tumawag. Ang hindi niya alam, may sorpresang naghihintay sa kanya. Sinalubong siya ng isang hanay ng lalaki na kumakanta sa saliw ng gitara. Ang mas nagpangiti sa kanya, ang mga nakasulat sa suot nilang t-shirt na I love you, Mutya. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga lalaki at nagbigay ng rosas. Maya-maya pa, lumabas na ang kanyang nobyong si Jun Raimundo, bit-bit ang bungkos ng bulaklak. Lumuhod sa harap ni Mutya, sabay bigkas ng Will you marry me? Si Jun naman, masayang naging matagumpay ang matagal na niyang binabalak. Naisip niyang mag-propose sa NAIA kung saan 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang porter. Matagal ko na pong pinalak, kaya lang, ito na yung tamang pagkakataon na yayain ko siya magpakasal. Gusto ko na siya makasama habang buhay for the rest of my life. 7 taon raw niligawan ni Jun si Mutya at naging magkasintahan sila sa loob ng 2.5 taon. Ngayon, sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa wakas, sa simbahan din ang kanilang tuloy. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. Pati ang ilang universidad at kolehiyo problemado sa K-12 program ng Department of Education. Baka raw imbes na pumasok sa kolehiyo, maging kontento ng mga estudyante kapag nakapagtapos na ng grade 11 at grade 12. Nakatutok si Cara David. Nangangamba ang Philippine Association of Colleges and Universities o PACU na kapag nagkaroon ng full implementation ang K-12 program sa 2016, maraming kolehiyo ang posibleng malugi o magsara. Kapag dinagdagan daw kasi ng 2 taon ang high school education, there will be no freshmen come 2016 because they'll be going to grade 11. Imagine you have no enrollment for how many 2 years plus less enrollment the years beyond. Paano yun your teachers, your staff? We also have to think of our teachers. What will they teach? Walang estudyante. Kaya naman ang ilang universidad tulad ng University of Makati naghanap na ng solusyon. Nagsimula na silang mag-offer ng senior high school o grade 11 at 12 sa mga estudyante bilang paghahanda sa K-12 program.
among the countries in the world. Dadalawa na lang, no? Tatatlo na lang ang natitira na may 10-year basic education curriculum. Dalawa na sa Africa, isa nasa Asia at Pilipinas. Yung level of quality is really pababa ng pababa, no? So kailangan din. Kailangan din talaga. Hiling ng ibang mga private colleges and universities, sana payagan na rin sila ng DepEd na magturo ng grade 11 at 12 o tulungan sila ng pamahalaan na makaraos sa posibleng dagok ng K-12 program sa mga kolehiyo. Ayon naman sa DepEd, walang dapat ikabahala mga private colleges dahil handa silang mag-accredit para pahintulutan silang mag-offer ng senior high school program. Sa panahong 2016 to 2018, o sa mas maaga pa kung mapagbibigyan yung gusto po nilang mangyari, ay maaari na po silang mag-offer ng senior high school lang naman. So walang elementary, walang junior high school, pero may senior high school at kolehiyo. At yung kanilang senior high school facilities na gagamitin po nila ay yung mga existing facilities nila na mababakante. Batid nilang maraming private college ang aaray sa bagong K-12 program. Pero aminado mga private school, panahon na para magkaroon ng 12-year basic education ng Pilipinas. Kung hindi, tiyak daw mangungulela tayo sa buong mundo. When you go abroad, they look at your, and they say 10 years ka lang. You have only a 10-year basic education. We can't pay you the same as a Malaysian, a Thai. Of course, maraming mga problema. It will affect enrollment, etc., etc. But I don't think we really have a choice. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Masaya raw ngayon si Michelle Madrigal sa papel na ginagampanan niya sa programang Faithfully. Pero totoo man kaya na plano ni Michelle na magparetoke para tanghaling sexiest woman ng isang men's magazine? Makichika kay Lars Santiago. Itinuturing ni Michelle Madrigal na isa na sa pinakamagandang role na napunta sa kanya ang karakter niya bilang si Lucci sa bagong afternoon prime soap na Faithfully. Tiyak nga raw na magkakasubukan ang mga karakter nila ni Maxine Magalona, Isabel Daza, Vanessa Del Moral at Isabel Oli. May panggulat daw ang role ni Michelle. Si Lucci kasi, basta yung character niya talaga kailangan mo siyang paglaruan eh. Kailangan maging believable ka sa tao. Kailangan mong buhayin yung character niya. So, challenging siya. At dahil Faithfully ang title ng kanilang soap, hindi nakaiwas si Michelle sa mga tanong kung nagkaroon na ba siya ng boyfriend na unfaithful sa kanya. Wala namang kagatul-gatul na sinagot ng aktres na 3 sa mga naging kasintahan niya ang nahuli niyang hindi faithful sa kanya. Siyempre, pag nangyari sa'yo yun, ang sakit, di ba? Pero kung paano ka mag-move on and kung paano ka magpatawad, yun naman yung naging laging lesson nun eh. Sa ngayon, masaya si Michelle sa kanyang non-showbiz boyfriend. Nagulat naman si Michelle sa pagkalat ng balitang plano niyang magparitoke para sa Sexiest Women Contest ng isang men's magazine. Kontento na raw siya sa kanyang katawan ngayon. Actually, ilang beses naman akong rumampa for that and I don't think may issue. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yan. But I'm not bothered or anything. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Rufa Gutierrez bumuwelta kaugnay ng pagdemanda sa kanya ng libel ni Amalia Fuentes. Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Susunod, Comedy King Dolphy na nasa ICU pa rin, kinailangang salina ng dugo dahil sa pagbaba ng kanyang hemoglobin. Sa bansang China, ilang sasakyan naglutangan sa baha. At Rufa Gutierrez, bumuwelta na sa reklamong libel na inihain ni Amalia Fuentes. Sina Rufa at Amalia nagkita sa piskalya pero hindi nagpansinan. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Binaha ang ilang kalsada sa bansang China, bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa tindi ng baha, ilang sasakyan ang lumutang. Dumami rin ang mga naitalang aksidente. Pumagal ang daloy ng trapiko sa mga lansangan. Naibsan din ito kalaunan dahil bukod sa mga traffic enforcer, rumesponde na rin ang ilang bumbero at iba pang kawani ng gobyerno. Maliban sa lakas ng bagyo at storm warning signal, nag-i-issue rin ang Pag-asa
ng gale warning o yung babala sa lakas ng hangin sa karagatan. Para na rin ito sa kaligtasan ng mga mangingisda. Pero ang ilang mangingisda, pumapalaot pa rin kahit binalaan sa masungit na panahon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Humahampas na mga alon. Mga mangingisdang animoy idinuduyan ng malalaking alon. Nangyayari ito kahit walang bagyo. Pero ang mga mangingisdang ito ng Batangas City handang suungin ang panganib para may kitain para sa kanilang mga pamilya. Delikado kung delikado pero sanayin lang siguro. Sanay na kami sa ganyang kabagat. Oo, pagka naman signal number 3, ang anisyon ng Pag-asa, talagang hindi na kami napalaot. Kapag walang bagyo, gale warning ang ipinapalabas ng Pag-asa. Pero ang ilang mangingisda, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam yung gale warning na yan eh. Ano po, pang ilang beses nyo na po narinig ngayon yung gale warning? Ayaw ko lang yan narinig eh. Alam lang namin sir, pag may bagyo, huwag ka nang pumalaot. Ang gale warning ay babala tungkol sa lakas ng hangin sa mga karagatan, lalo na kung may bagyo, amihan o habagat. Ayon sa Pag-asa, hindi sila nagkukulang sa pagbibigay ng mga gale warning. Nasa weather advisory nila ito kung may bagyo at kung may nakitang hanging habagat o amihan. Mas dapat daw itong pansinin ng mga mangingisda na hindi kalakihan ang bangkang dala. Yung malalaking barko daw kasi, kakayanin naman ang matataas na alon. Pag sinabi natin gale warning, inaasahan natin talaga na malakas yung alon. Kaya makikita din natin doon sa gale warning, rough to very rough. Ang gale warning kasi, pag nag-issue kami, ang nagiging reason ng malakas na hangin is yung tinatawag natin monsoon surge o kaya kung may bagyo. Dito sa Pilipinas, sinusukat ang alon at hangin sa pamamagitan ng meteorological buoy o Met buoy na tulad nito. Yun nga lang, sa lawak ng seaboard natin, 2 lang ang Met buoy ng Pag-asa, isa sa Cebu at isa sa San Rafael malapit sa Boreas Island. Kaya ang alternatibo raw nila, ang satellite na nakukuha na naman daw nila ng halos ganun ding impormasyon na naibibigay ng Met buoy. Also enlist yung mga media friends, yung mga kaibigan sa media, para ulit-ulitin yung mga warnings natin. Pag may nakita, pwede talagang pabalikin. Yun ang utos naman ng headquarters, pabalikin at warningan ulit na huwag na munang lumaot. Sa lawak ng coastal area ng bansa, aminado ang Philippine Coast Guard na hindi nila kayang pigilan ang lahat ng mga mangingisda o ang mga maliliit na bangka na pumapalaot. Tuwing nagpapalabas ng gale warning ang Pag-asa, ang nakalulungkot pa raw tila hindi ito sineseryoso ng iba dahil walang kaparusahan sa sinumang lalabag. Sa katunayan, ayon mismo sa DOTC, ni wala pang malinaw na polisiya hinggil dito. Yan ang binabalangkas natin ngayon. Ano ang magiging polisiya o direktiba na kung halimbawa walang storm signal o kung meron man, kung may mga lalabag dito, ano ang mga karampatang kaparusahan. Pero ayon na rin sa mga eksperto, huwag ipagsapalaran ng kaligtasan. May parusa man o wala, makabubuting sundin agad ang mga babala. Hindi nangangahulugang ang bagyo ay malayo sa atin, ibig sabihin nun, hindi na maalon. May epekto yung bagyong yan sa lakas ng hanging habagat. At yung lakas ng hanging habagat naman ang magiging dahilan upang magkaroon ng malalakas na pag-alon. Na nagpalabas ng gale warning ang Pag-asa o ang pamahalaan, ayan ay dapat niyong pakinggan. Tingnan kung aling mga karagatan sa Pilipinas ang tinutukoy doon sa gale warning. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kahapon natunghayan po ninyo ang kalagayan ng mga residente ng Barangay Cross sa bayan ng Glan sa Sarangani na naapektuhan ng baha. Mabilis nating natugunan ang ilan sa kanilang pangangailangan sa ating Operation Bayanihan. At ngayon, kamustahin naman natin ang Barangay Big Margos, kung saan naitala ang pinakamaraming biktima ng flash flood. 6 na raang pamilya po ang nasalanta doon. Mga mukhang bakas ang pangamba. Mga pamilyang gutom sa pag-asa. Sila ang mga residente ng Barangay Big Margos sa Glan sa Sarangani. Dito naitala ang pinakamaraming biktima ng flash flood noong 1 linggo. Sa pagbisita namin doon, napag-alaman naming mahigit 10 pamilya tuluyang nawasak at nawalan ng bahay. Nalikas namin lahat. Nagpasalamat kami na ang pag-strike ng flash flood sa araw. Kung sa gabi yun, marami sana na-disgrasya.
Wala gud ko na dala bisag isa. Damit na lang namo. Kanang naglayas. Naanod tanan. Gamit sa kong mga anak, mga estudyante na hurot na anod. Dala sa balay. Dala sa balay. Sila naman ang hinatiran natin ng relief goods at mga donasyon sa ating Operation Bayanihan. Daghan kay salamat sa GMA nga nakatabang sa among kalisod. Karon pa ni nahitabo gyud. Oh, sukad-sukad. Sa Barangay Cross naman, nakilala namin si Janet mula sa tribo ng mga Blaan. Tanga niya ang 11 buwang gulang niyang sanggol. Sariwa pa kay Janet ang pananalasa ng baha. Natumba na mong balay pagabot na mo sa karsada. Nya nagdagan dayon mi kayang karsada napuno naman og tubig. Dili na may kalabang. Ngayon, salat sila sa gamit at nakikisilong na lang sa kamag-anak. Sa aming pagdating, nabuhayan sila ng pag-asa. Nalipay ko man kay na inaabot nga tabang sa mga. Wala din min makuha man. Unsa man makabalhin nami sa mong sarili nga balay. Sa pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa, naway manumbalik ang kumpiyansa at pag-asa ng bawat pamilya. Kaya nilang lagpasan ang trahedya dahil hindi sila nag-iisa. Humigit kumulang 1,500 pamilya ang ating nabigyan ng tulong sa nakaraang Operation Bayanihan sa bayan ng Glan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa aming mga naging katwang sa pamamigay ng tulong sa 6 na barangay ng Glan sa Sarangani. Bukas po ang aming tanggapan kung nais niyo maging bahagi ng iba't ibang projects ng GMA Kapuso Foundation, kabilang na ang Operation Bayanihan. Maaari po kayong magdeposito sa aming bank accounts o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Comedy King Dolphy sinalina ng dugo para mapunan ang nawalang hemoglobin sa katawan. Rufa Gutierrez at Amalia Fuentes di nagpansinan ng magkaharap sa piskalya. At Sam Pinto muling lumutang ang kaseksihan sa pictorial ng isang magazine. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Nananatili pa rin po sa intensive care unit si Dolphy ayon po sa anak niyang si Eric Quizon. May respirator daw na nakakabit sa itinuturing na hari ng komedya at sa ilalim din siya sa blood transfusion o pagsasalin ng dugo. Nakatutok si Nelson Canlas. Patuloy na inoobserbahan ang lagay ng Comedy King na si Dolphy sa Makati Medical Center. Mula ng maospital nung 1 linggo, hindi pa rin daw lumalabas ng Intensive Care Unit o ICU si Mang Dolphy at nananatili pa rin around the clock ang medical attention sa kanya. Una nang napabalita na nangangamba ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease, isang kondisyon na naglilimita sa paglabas-masok ng hangin sa baga dahil sa paninikip nito. Ang actor-director na anak ni Mang Dolphy na si Eric Quizon ang naiwan para magbantay sa ospital ngayon. Kahapon bumuti na raw ng bahagya ang paghinga ni Mang Dolphy. 6 na oras daw tinanggalan ng respirator ang Comedy King bago ito ibinalik kinagabihan. Naka-respirator siya ngayon, susubukan ulit tanggalin. Titingnan kung gaano katagal siya ulit makakatagal at ibabalik ulit yon. Hanggang sa mag-improve nga yung capacity niya to breathe on his own. Kanina naman bumaba raw ang hemoglobin ni Mang Dolphy kaya't kinailangan niyang masalina ng dugo. Ang hemoglobin ay ang nagdadala ng oxygen mula baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. They're transfusing blood sa kanya ngayon. Hindi naman gano'ng karami, kumbaga yung isang pack na dapat sa 4 na oras, ngayon hinati nila sa 4. So bali 1/4 of a bag takes 4 hours. So bali 12 hours siyang may blood transfusion. Pero kahit daw nakahiga ito at nagpapagaling, ay patuloy pa rin daw ang kanyang reaksyon sa mga bumibisita sa kanya. Yung reflexes niya mas okay, mas gumagalaw siya. Hindi lang siya nakakasalita kasi may nakapasok sa ilong niya, may nakapasok din sa bibig niya. But otherwise, pagka may mga sinasabi kami, nagre-react siya. Minsan umingiwi, dumidila, tunatasan kami ng kilay, mga ganun. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. Nais nyo bang makita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga kongresista?
Maaari nyo na itong makita sa interactive online SALN ng GMA News Online. Nakatutok si Ivan Mayrina. Napatalsik si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi pagdedeklara ng kanyang multimillion peso bank account sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dahil dito napukaw ang interes ng sambayanan kung totoo at kumpleto nga ba ang idinedeklara ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno sa kanilang SALN. Gusto niyo bang malaman kung gaano kayaman o kahirap ang inyong congressman? Madali na yan sa interactive SALN ng GMA News Online. Itapat lamang ang mouse sa classification na gusto ninyo, pwedeng alphabetical o by net worth o by assets at liabilities. Halimbawa sa by net worth, ang pinakamayamang kongresista, si Manny Pacquiao. That is great, it's long overdue. Kasi if I am curious about my congressman, pupunta pa ako sa kongreso, mamamasahe pa ako, mag-fill up pa ako ng maraming form, magbayad pa ako ng pera para pa-Xerox. So ngayon, kung ma-access yan through the internet, dahil ultimong kindergarten ngayon, nag-internet, that will really make the information available to as many people as possible. Mismo nga mga mambabatas wala raw angal na maisa publiko at makuha online ang kanilang yaman. Ang problema lang daw, baka magamit ito sa politika, lalo pat malapit na magsimula ang kampanya para sa susunod na eleksyon. Under a regime of transparency, I think everybody will welcome that. The only fear of some of my colleagues and maybe some of those who are in public service is that it might be used by their political opponents. Kung honest kung tama yung pag-fill up nila ng SALN, wala silang dapat matatakutan. Kasi paulit-ulit na naming sinasabi, hindi naman kasalanan na pumasok ka sa gobyerno na ikaw ay dating mayaman. Makikita ang interactive online SALN sa www.gmanetwork.com. Pumunta sa news at makikita ang interactive SALN sa ilalim ng special reports. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mula Sweden, nakarating na sa Norway ang Pinoy runner na si Cesar Guarin. Bahagi ito ng European legs ng kanyang global run o layuning makatakbo sa palibot ng buong mundo. 128 kilometro na ang itinakbo ni Guarin sa pagpasok sa bansang Norway. 3 lugar na roon ang nadaanan niya, kabilang ang kabiserang Oslo. Mainit naman siyang tinanggap ng mga Pinoy doon. Mula Oslo, nakatakda na siyang tumungo sa isa pang bayan sa Norway. Up next, Sam Pinto game na game sa panibago niyang sexy pictorial para sa isang magazine. At Rufa Gutierrez at Amalia Fuentes, hindi nagpansinan na magkita sa Fiscal's Office kanina. Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras. Chika Minute! Umaasa ang kampo ni Christine Reyes na madidismiss ang reklamong isinampa ng ate niyang si Aramina. Samantala, bumuwelta naman si Rufa Gutierrez sa libel complaint ni Amalia Fuentes laban sa kanya. May report si Aubrey Carampel. Nagkita sa Quezon City Prosecutor's Office pero hindi nagpansinan sina Rufa Gutierrez at Amalia Fuentes kaninang umaga. Nagsumite ng kanyang counter-affidavit si Rufa kaugnay ng libel complaint ni Amalia laban sa kanya. Sa kanyang counter-affidavit, sinagot ni Rufa ang mga aligasyon sa kanya ni Amalia at sinabing walang basihan ng libel complaint. Giit ni Rufa, hindi raw nabanggit ang pangalan ni Amalia sa mga umano'y binitiwan niyang libelous statements. Tumangging magbigay ng pahayag si Rufa. Si Amalia naman pinangahawakan daw ang nailathalang statements ni Rufa sa pahayagang Abante Tonight, kung saan ay pinangalanan daw siya. Kasama rin sa kanyang libel complaint ang writer at pamunuan ng Abante Tonight. Kasi ang claim lang ni Rufa na hindi naman daw ako yung tinutweet niya. It's easy. Akala niya hindi niya ako binabanggit, so she's already out of the reach of the law. Alam mo, although everybody knows she's referring to me. Nakatakdang magsumite ng kanyang reply si Amalia sa July 3. Ngayong hapon, nagsumite rin ang kanyang rejoinder affidavit si Christine Reyes sa Quezon City Prosecutor's Office para sagutin ang libel at grave coercion complaint na inihain naman ng kanyang kapatid na si Aramina.
Sinabi ni Christine sa kanyang affidavit, premature ang kaso at ginamit niyang dahilan ang Article 151 ng Family Code, kung saan nakasaad na hindi maaaring kasuhan ang kapwa miyembro ng pamilya hanggat hindi pa naggagawa ng magkabilang kampo ang lahat para magkasundo. Hindi rin daw maituturing na libelous ang pagpapadala ni Christine ng text messages sa kanyang ate dahil wala naman daw ito sa batas. Personal daw ang text message at hindi for public view. Walang earnest efforts sa magkapatid na magkaayos. So dismissible yung case pag ganon. Pangalawa, yung second position namin is that under the law, wala pa kasing libel through text messages. Umaasa raw ang kampo ni Christina madidismiss ang libel at grave coercion complaint ni Ara at makapag-usap at magkaayos ng pribado ang magkapatid. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Sinubukan po ng GMA News na kunin ang panig ng Abante Tonight pero ayon sa aming nakausap, wala pa roon sa kanilang tanggapan ang writer na kasama sa libel complaint ni Amalia. Hindi rin siya sumasagot ng aming mga tawag sa cellphone. Kinumpirma ng songwriter at folk pop singer na si Cynthia Alexander na pupunta siya sa Amerika para subukan ang kanyang karir doon. Gusto niya raw na mas maipakilala ang musikang Pinoy sa international scene. Makichika tayo kay Kata Tibayan. I decided to go to the US to relocate because I feel that I'm ready for change at saka yung challenge ng bringing my music, bringing Filipino music and championing our music elsewhere. Desidido ang singer, songwriter at musician na si Cynthia Alexander na makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi dahil wala nang umanong karir ang mga tulad niyang folk pop singer sa Pilipinas, kundi dahil panahon na para mas ipagbunyi ang musikang Pinoy sa international scene. There was definitely no lack of support for me. CCP has supported me, NCCA, a lot of the institutions have supported me. Hindi lang kasi basta-basta ang pagkakataon na ganito, pero sa kanyang pansamantalang paglisan, hindi itinanggi ni Cynthia na kulang ang suporta ng mga Pinoy sa sarili nating musika. I do not have the support of a label. I've always been independent. I do not have the support of radio because perhaps ang radio stations natin, hindi yun yung music format nila. Ang Pinoy music ay napakayaman. The only thing here is like a plant or like a seed. It has to be taken care of. Ang ilang haligi na musikang Pilipino, buo ang tiwala kay Cynthia na maganda ang maidudulot niyang desisyong mga ibang bansa muna. Maibabandera lalo ni Cynthia ang taglay ng galing na mga musikerong Pinoy. That she will bring all of her experiences which happened to her in the Philippines and will make it a universal. Hopefully, people make it big over there or able to find fortune abroad, whether it's in the UK, in the United States, Australia, and Canada, and then are able to bring it back here. Minsan na rin sumubok si Ryan Cayabyab na manatili muna sa Amerika at subukan ng kapalaran doon. Bilang isang musikero, hindi raw ito indikasyon na tuluyan nang humina ang OPM sa bansa. All musicians go through the process of trying to look for new places to express themselves. We also did try to migrate once, but we returned and said, no, this is where the home is. This is where my heart is. Kata Tibayan, updated sa showbiz happening. Muling nagpa-sexy ang kapuso actress na si Sam Pinto sa June 2012 issue ng Esquire magazine. Naka-categorize si Sam na a woman we love sa Philippine edition ng Esquire. Tila may pagka-sweet si Sam sa mga litrato, pero may mga kuha rin si Neneng B na naka-swimsuit. Sa behind-the-scenes video game si Sam na mag-post ng seductive sa photo shoot. And that concludes our Tuesday Chikahan. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Jiggy Manica at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.